Dear Papa Dudut, lahat ng tao ay may tinatagong sekreto. At kung para naman sa ikakatahimik ng lahat, mangyaring hindi na muling ungkatin ng mga sekretong yon at ibaon na lamang hanggang hukay. Pero bago tayo dumako sa parting yon ng buhay ko ay magpapakilala muna ako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ali Rose. Taga Maynila, 35 years old at simpleng may bahay na may 2 anak. Ang mister kong si Byron ay dating seaman at isang OFW. Pero sa ngayon ay meron na kaming negosyo na auto supply and car parts. Nagkakilala kami ni Byron noong nagtitraining pa lamang siya para sumampa sa barko. Mabilis lang din kaming nagka-developan at nagpakasal bago siya tuluyang umalis. Tapos nabuntis na niya ako kaya naman masayang masaya kami, Papa Dudut. Kaya lang, hindi pa rin ako gaanong kakampante na iiwan niya ako habang nagtatrabaho siya. Dahil nga first baby namin yung dinadala ko. Praning ako, paano na lamang kung may mangyari sa akin tapos ay nasa malayo siya. Nang mga panahong yon ay nagrenta kami ng apartment sa Pasig at wala akong malapit na kamag-anak dahil lahat ay nasa probinsya namin sa Romblon. Kanino ko pa napapansin na tahimik ka, sweetheart? Pagod ka ba? Hindi naman. Ikaw nga halos naglaba tsaka naglinis ng bahay. Paano ako mapapagod? Siyempre, gusto kong pagsilbihan ng asawa ko eh. Naku, ikaw talaga? Totoo kaya yun? Hindi naman porke lalaki ako, hindi na ako marunong sa mga gawaing bahay. Turo sa amin ng nanay namin, tulungan daw namin na magiging asawa namin sa paglalaba, pagluluto at paghuhugas ng pinggan para hindi raw kami iwanan. Hindi naman kita iiwan dahil lang doon. Pero thank you sa mga tulong mo. Lalo na ngayon nabuntis ako. Madali ako makaramdam ng kung ano-ano sa katawan. Kaya nga eh, pero excited na talaga ako maging tatay. Excited na rin ako sa pagdating ng baby natin. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot. Matakot saan? Kasi kailangan mong umalis. Iiwan mo ko mag-isa dito sa apartment natin. Kahit na kaya ko naman, natatakot pa rin ako. Sweetheart. Hindi ba talaga pwede na dito ka na lang sa malapit magtrabaho? Huwag ka nang sumampa ng barko. Hindi pwede. Kasi nakapirma na ako ng kontrata. Tsaka sayang naman yung oportunidad. Ang tagal ko rin hinintay yun eh. Pero paano kami ng anak mo? Paano ako? Lagi naman kitang tatawagan para kumustahin. Mabilis nang nalilipas yung mga araw. Hindi mo na lang mamamalayan na nakababa na pala ako. Iba pa rin yung nandito ka lang at kasama ko tuwing gabi. Nalulungkot din naman ako. Ayoko rin kayang malayo sa'yo lalo na kakakasal lang natin at magkakaanak pa. Pero kung dito lang ako magtatrabaho, hindi tayo makakaipon agad ng pera para sa panganganak mo. Di ba marami pa tayong pangarap sa buhay? Oo. Gusto natin makaipon para makabili ng sariling bahay. Gusto rin natin maibigay sa anak natin yung mga pangangailangan niya. Lahat ng yun ay mangyayari lang kapag malaki-laki ang sweldo ko. Aminin na natin na napapagaan ng pera ang buhay ng mga tao. Alam ko naman yun. Pasensya ka na kung masyado lang akong emosyonal. Alam ko na lahat ng mga ginagawa mo ay para sa pamilya natin. Tama. Lahat yon para sa pamilya natin. Kaya nga aalis muna ako. Magtatrabaho kahit malayo sa inyo para sa pagbabalik ko kahit paano meron na tayong matupad sa mga pangarap natin. Kahit paunti-unti basta mahalaga umuusad. Salamat sa pagiging responsableng padre de pamilya. Napakaswerte namin dahil sa'yo. Ako ang swerte sa inyo. Basta, kung hindi mo na kayang mag-isa rito sa apartment, welcome ka dun sa bahay namin sa Binangonan. Kinausap ko na si Mama. Gustong-gusto ka nga niya umuwi ron para maalagaan ka niya habang nagbubuntis ka eh. Talaga? Hindi ba nakakahiya sa kanya? Hindi yun. Bakit ka naman mahihiya eh, nanay ko yun. Siyempre, hindi naman mawawala yun eh. Sabi ko nga gustong-gusto ni Mama na umuwi ka doon. Kaya sabihan mo lang ako kapag mahirapan ka rito ha. Alam mo namang importante sa akin ang kapakanan mo at ang magiging anak natin. Basta pangako mo, mag-iingat ka dun sa barko, okay? Oo, pangako yan. At huwag kang mambababae. Sweetheart naman, gwapings lang tong asawa mo pero hindi ako babaero.
Papa Dudut, naiintindihan ko naman na gustong umalis ni Byron para mabigyan niya kami ng maayos na buhay ng anak niya. Ramdam ko sa mga salita niya na desidido siya at nakikita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ako rin naman, Papa Dudut, gusto kong makapag-ipon kami ng pera para sa kinabukasan ng aming anak. Kaya kahit takot ako mag-isa, nilakasan ko ang loob ko. Pumayag na rin akong tumira muna kasama ang mama niya na nasa Binangonan, Rizal ng mga panahong yon. Lalo na noong nag 6 months na ang tiyan ko. Mabait naman ang nanay ng mister ko. In fact ay todo asikaso siya sa akin noong nandun ako sa bahay nila. At hanggang sa mga anak ko ay hindi ako pinabayaan ng mother-in-law ko. Naisip ko nga kung nasa malapit lang sana ang mama ko. Pero kahit na nasa malapit lang siya, hindi kami in good terms, lalo na noong nagdesisyon akong umalis sa probinsya namin sa Romblon para magtrabaho sa Maynila. Mahabang kwento pero galit siya sa akin kasi hindi ko sinunod yung gusto nilang mangyari ng tatay ko na ipakasal ako sa mayamang taga doon lang din sa amin. Ang bata-bata ko pa noon at nangarap akong makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi na noon natupad dahil mas ginusto ko na lamang na magtrabaho. Naging waitress ako sa isang resto bar at doon kami nagkakilala ni Byron. 2 buwan matapos kong manganak ay nagsabi ako sa mister ko na gusto ko na ulit bumalik sa nirerentahan namin. Nang time na yon kasi, Papa Dudut, ay umuwi sa bahay ng mother-in-law ko ang panganay niyang anak na lalaki na may pagkabatugan at bossy kong umasta. Kaya na ako hindi na sinasanto. Kaya bago ko pa siya mapatulan ay nag-decide na akong umalis na lamang sa kanila. Kahit mahirap ay nag-adjust rin ako ng mga panahong yon. Kinaya ko alang-alang sa peace of mind ko, Papa Dudut. Kumusta naman kayo ng anak natin, sweetheart? Okay naman kami. Tulog na ang baby natin. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aasikaso sa kanya? Hindi naman. Parang nasasanay na nga ako kaya gamay ko na. Tinatandaan ko na lang yung mga turo sa akin ng mama mo. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kasi wala kayong kasama dyan ng anak natin. Paano na lang kung may mangyari tapos nasa malayo si na mama? Kumalma ka lang, sweetheart. Walang mangyayari sa amin. Safe na safe kami dito. Gated yung village natin. Tsaka may rumorondang security guard dito. Ang taas din ng bakod. May barbed wires pa, kaya imposible makapasok dito ang masasamang loob. Ay, mabuti naman. Pasensya ka na. Siyempre, malayo ako sa inyo kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Mas mag-alala ka kung nandun pa ako sa inyo. Bakit naman? Ay, ayoko namang lumabas na sumbongera o sirain yung pamilya nyo pero yung kuya mo kasi, simula nang mawalan siya ng trabaho at tumira dun sa bahay nyo, gabi-gabi na lang naglalasing. Tapos kung sino-sino pang lalaki yung pinapapasok niya sa bahay, mga kainuman niya na karamihan, kakakilala pa lang niya. Talaga? Nakakainis naman si kuya. Oo. Ayoko lang din sa kanila ginagawang yosehan yung bahay. May hika si mama tapos may baby rin. Hindi mapakiusapan ng kuya mo, madalas pang galit lalo paglasing. Kaya hindi ko na natagalan yung ugali. Kilala mo ko, baka mapatulan ko pa yon pero tinikom ko na lang yung bibig ko kasi nga, kapatid mo pa rin naman siya. Sana sinabi niyo sa akin para ako na yung kumausap kay kuya. Hindi naman siya makikinig sa'yo eh. Di ba sabi mo, sarili lang niya ang pinapakinggan niya? Ay, oo. Ganun yung ugali nun. Ultimo si mama, hindi niya pinakikinggan. Lagi rin niya sinasagot. Lakas makabastos. Kaya nga laking luwag namin nung umalis yun sa bahay eh. Tapos umuwi na naman pala. Ganun siguro talaga. Hindi mawawala sa isang pamilya yung magkaroon ng kapatid na sakit sa ulo. Sa inyo bang magkakapatid? Sino yung sakit ng ulo? Ako yata. Paano mo naman nasabi? Siyempre, hindi ko sinunod yung gusto ni nanay at tatay. Napakasalan yung kakilala nilang mayaman. Hello, 18 anyos pa lang ako noon. Ang bata-bata ako pa tapos gusto nila agad ako mag-asawa. Sobra naman sila. Sinabi mo pa. Tsaka ayokong tumira at tumanda doon sa amin. Bakit? Kasi pangarap kong makita at marating ang Maynila.
Kaya nga buti na lang talaga, nangailangan ng trabahador sa resto bar niya yung kaibigan ng tiyahin kong taga rito sa Pasig. Kaya ka sumama papunta riyan? Oo. At kaya rin nagalit sa akin yung mga magulang ko. Pero matagal na yon. Ilang taon na rin yung nakakalipas. Hindi pa rin ba kayo nagkakabate? Mahirap na kasi talagang ibalik yung dati naming samahan kahit na sabihin mo mga magulang ko sila. Para sa kanila, suwail akong anak. Feeling ko nga, tinakwil na nila ako nung araw na umalis ako sa probinsya namin sa Romblon at tumapak dito sa Maynila. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Oo, pero hindi ko na yung masyadong iniisip. Nakaraan na yon. Ang mahalaga sa akin yung pamilyang binubuo natin sa ngayon. Mahalaga rin kayo sa akin, sweetheart. Kaya nga nangangako ako na iingatan at aalagaan ko kayo ng anak natin. Ako rin, iingatan at aalagaan ko ang sarili ko at ang anak natin hanggang sa pagbabalik mo. Papadudot, thankful ako kasi palaging tumatawag sa akin si Byron ng mga panahong yon para kumustahin kaming mag-ina. Malaking bagay yon sa akin dahil dumaan ako sa postpartum at nakababaliw yon lalo na kung wala kang makausap. Pumupunta naman sa nirerentahan namin ng mother-in-law ko para sikasuhin ako at ang aking anak. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa kanya ng husto dahil kahit matapos kong umalis sa kanila ay hindi niya pa rin ako pinabayaan. Kinaya ko pa rin naman kahit na madalas ay may mga gabi na umiiyak ako dahil nami-miss ko na ang mister ko. At nadadagdagan lang ang tampo ko sa kanya kapag walang signal sa barko. Dahilan para hindi ko siya makausap sa cellphone. Ewan, naging sobrang clingy ako sa kanya noong nakapanganak na ako. At sobrang hirap talaga ng sitwasyon namin na malayo siya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, 3 months na noon ang anak namin nang makapagbakasyon si Byron. Sobrang saya ko kasi makakasama namin siya ng halos 3 buwan bago ulit siya sumampa sa barko. Kaya nga sinamantala talaga namin ang pagkakataon na sulitin ang bawat sandali na magkasama kami para mag-bonding dahil alam ko na kapag umalis ang asawa ko ay mami-miss ko na naman siya. At hindi nga ako nagkamali dahil grabe yung iyak. Iyak na naramdaman ko at lungkot matapos ang bakasyon niya. Ayoko na talaga siyang paalisin noon pero hindi po pwede. Sa aming dalawa ay siya lang ang may stable na income at marami pa kaming pangarap para sa pamilya namin. Kasama na nga doon ang makapagpatayo ng sarili naming bahay. Nang nakapagbakasyon ulit si Byron pagkalipas ng 9 na buwan ay nag-decide siya na tumigil na sa pagbabarko. Sa halip ay gusto naman daw niyang subukang mag-OFW. Siyempre mas lalong ayaw ko kasi mas matagal ang kontrata na mga ganon. Pero desidido ang asawa ko lalo pat maganda raw ang offer sa kanya. Sa ganoon ay mas makakapag-ipon kami ng pera. Kaya sa huli ay pumayag na lang din ako, papadudot. Nagmekaniko sa Japan ang asawa ko at tumagal din siya ng 3 taon bago muling nakauwi sa Pilipinas. Grabe! Ang sarap talaga ng steamed pompano mo. Hanggang ngayon nasa dila ko pa rin yung lasa. Naku, baka naman kailangan mo lang mag-toothbrush para mawala yung lasa sa dila mo. Nakapag-toothbrush na ako, no? Siyempre, biro lang. Alam ko miss na miss mo ang mga luto ko. Lalo na yung pompano. Kaya nga sinarapan ko talaga ng gusto eh. Oo, miss na miss ko nga. Masasarap naman pagkain dun sa Japan. Pero iba pa rin dito sa atin. Lalo na kapag luto ng misis ko. Nambola ka pa? Hindi kaya yun pambobola. Pagsasabi lang yun ng totoo. May iba tayo. 3 taon ka rin sa Japan. Babalik ka pa ba uli doon? Tungkol sa bagay na yan, oo, babalik pa ako. Akala ko ba ayaw mo na? Kasi namimiss mo na kami ng anak mo. Oo nga. Pero kulang pa kasi ipon nating pera, sweetheart. Habang tumatagal, mas nagmamahal yung presyo ng pangarap nating lupa't bahay. Pwede naman kasi nating hulug-hulugan. Hindi natin kailangan bilhin ng isang bagsakan.
Hindi ko kasi alam yung kalakaran sa ganyan. Paano kung mawalan ako ng trabaho habang hindi pa tapos yung paghuhulog natin? Pwede naman tayong kumonsulta sa mga ahente tungkol sa bagay na yan. Para mas alam natin yung gagawin. Ewan ko. Wala akong tiwala sa mga ahenteng yan. Yung iba kasi sa kanila, in-scam ako. Ha? Paano? Basta, ayoko na lang ikwento kasi kinalimutan ko na nga yun. Hindi naman lahat ng ahente ganun. Baka nakatsyempo ka lang nang wala sa puso yung ginagawang trabaho. Kumbaga, pera lang ang habol tapos pinababayaan na yung mga kliyente pagkakuha ng komisyon. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit gusto ko pang bumalik sa ibang bansa. Tsaka mag-aaral pa yung anak natin. Mas lalaki lalo yung mga gastusin natin. Ang akin lang naman, lumalaki na yung anak natin. At kahit na-explain ko naman sa kanya na ikaw ang tatay niya, na kailangan mong umalis para magtrabaho sa malayo, ilang pa rin sa'yo yung bata? Sa umpisa lang naman yun kasi nga ngayon lang niya ako nakita. Matagal din ako sa Japan bago nakapagbakasyon kasi nag-pandemic pa. Yun nga. Sana nga kasi ayoko namang lumaki siya na malayo ang loob sa'yo. Hindi mangyayari yon kasi sabi mo alam naman niya na ako yung tatay niya. At pinaliwanag mo sa kanya yung dahilan kung bakit kailangan kong umalis at magtrabaho sa malayo, di ba? Oo, sabi ko, para rin naman sa kinabukasan niya. Tama. Pero naisip ko rin na masyado pa siyang bata para maintindihan yon. Kaya nga gusto ko sana na dito ka na lang sa atin magtrabaho. Sweetheart, alam mo namang maliit ang sweldo rito sa atin. Pwede naman tayo magbawas ng pinagkakagastusan natin para mapagkasya yung kikitain mo sakaling dito ka na nga magtrabaho. Ayoko pa rin. Kasi kaya nga ako nag-abroad para mabigyan kayo ng maalwang pamumuhay. Tapos gusto mo magtipid tayo para lang mapagkasya yung sasahurin ko? Pamilya lang naman natin yung iniisip ko. Pangarap mo ba na habang buhay nasa ibang bansa, yung malayo sa amin ng anak mo? Hindi. Pero habang kaya ko pa, habang may lakas pa ako para makapag-ibang bansa, at habang may pagkakataon pa, susunggaban ko. Bahala ka na nga. Tiis lang muna, sweetheart. Papasaan din ba na magkakasama rin tayo pagdating ng araw? Sige, pero sana dumating yung araw na yun. Pero habang hindi pa dumarating yung araw na yon, wag na natin aksayahin yung pagkakataon na pwede tayong mag-bonding. Ha? Anong banding ka dyan? Gabi na kaya? May balak ka pa bang puntahan? Wala. Pero sa'yo may balak ako. Masahihin mo ako. Tapos mamaya, ikaw naman yung mamasahihin ko. Papadudot, sobrang sabik na sabik kami sa isa't isa ni Byron kaya sinulit namin ang mga bawat sandali na masosolo namin ang bawat isa. Ang saya-saya ko talaga kapag kasama ko ang asawa ko at aminado akong ayoko na ulit siyang umalis para magtrabaho abroad. Pero kaunti pa lang ang ipon namin. Hindi pa nga yun sapat para makabili ng bahay ng isang bagsakan. Bukod doon ay siya rin kasi ang sumusuporta sa pamilya niya at nagpapaaral sa iba niyang pamangkin. Kaya hindi buong napupunta sa amin ang lahat ng sweldo niya. Ang totoo, Papadudot, ay minsan na naming pinagtalunan yon. Pero sinabi lang ni Byron na hindi naman niya pwedeng basta putulin ang sustento niya sa kanyang pamilya. May sakit din ang nanay niya at siya lang ang sumusuporta sa maintenance medicine nito. Hindi ko naman inalis ang karapatan niya na tumulong pero may iba pa naman siyang kapatid na nagtatrabaho din sa abroad. Kaya lang ang mister ko lang talaga yung dedikado. Masyado rin siyang mapagbigay at hindi marunong tumanggi lalo pa sa mga pamangkin niya at pinsan. Kaya tuloy ay may mga pagkakataon na kami naman ang nasa short at kailangan mag-adjust sa kung ano lang ang ibigay niya. Hindi rin nakatulong yon yung paraan ko ng pag-alis ng stress sa asawa ko nang umalis na siya pabalik ng Japan. Kasi napagastos din ako sa pag-order ng pagkain online. Tao po! Tao po! Delivery po! Ma'am, kanina pa ho ako rito. Ay naku kuya, sorry. Pwede po bang pumasok sa loob? Kahit dyan lang sa may garahe. Ang init kasi rito. Ay oo naman, pwede. Sige, pasok kayo. Sige,
Wala ho ba kayong aso? Wala naman po. Grabe naman, ma'am. Halos 20 minutes na ako nakatayo dyan sa labas. Mapapanis na rin yung order niyo eh. Pasensya na talaga. Nagpaligo kasi ako ng anak ko eh. Kaya hindi ko kayo agad narinig at naharap. Hindi ko rin hawak yung cellphone ko. Nako naman. Pasensya ka na talaga ha. Ito na rin yung bayad. May tip na rin yan para naman sa paghihintay mo. Uy, salamat ho, ma'am. Buti naman nagpatip kayo. Mag-isa lang ho ba kayo rito? Ha? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Oh, teka. Baka isipin nyo masamang tao ako ha. Hindi ako ganun, ma'am. Tinanong ko lang kasi nakapag-deliver na rin ako rito last time. At pinaghintay nyo rin ako. Pero mga 10 minutes lang naman. Kaya napaisip ako kung kayo lang ba yung matanda sa bahay kasi parang ang dami-dami nyong ginagawa. Oo, ako nga lang mag-isa kasama anak namin. Nasaan ho yung mister nyo? Nasa ibang bansa eh. Kakaalis nga lang niya nung 1 buwan. Ganun ba? Alam nyo, pangarap ko rin makapag-ibang bansa. Kaso, mahal mag-asikaso ng mga papeles. Sinubukan ko namang pag-ipunan kaso, di talaga kaya. Marangal naman yung trabaho mo eh. Marangal nga, mababa naman ang sweldo. Pero ayos na rin, kesa walang trabaho. Ayoko namang maging kargo ng pamilya ko. Saka parang di ko rin kakayanin mga ibang bansa kasi madali akong ma-homesick. Gusto ko na lang pala mag-business. Sana katulad mo na lang din mag-isip yung mister ko. Ha? Paano nyo nasabi? Yun bang dito na lang siya sa amin ng anak niya at hindi na niya kailangang umalis pa? Sa tono ng pananalita nyo, parang ayaw nyo ng mga ibang bansa mister nyo ah. Ayoko na talaga siyang pabalikin. Pero gusto niya kasing umalis para raw makaipon kami ng pera. Basta ang akin lang naman, pwede naman siya rito magtrabaho o mag-business. Kahit naman paano, may naitabay kaming pera mula sa dati niyang trabaho sa barko. Ganun ba? Baka naman may binabalikan siya sa ibang bansa, di kaya? Ano bang sinasabi mo dyan? Mahal kami ng mister ko. Joke lang naman, huwag na kayong magalit. Hindi ako galit. Ayoko lang bigyan puwang sa isip ko yung sinabi mo. Kalimutan nyo na yun. Kasi feeling ko loyal naman sa inyo yung mister nyo. Baka gusto niya lang talaga kayong bigyan ng maganda at maayos na buhay ng anak nyo. Kaya siya nangingibang bansa. Baka nga. Sige na ho, mauna na ako. Baka magtaka na amo ko kasi wala pa ako sa tindahan namin. Sige. Salamat ulit. Tsaka pasensya ka na kasi pinaghintay kita. Ayos na ho yun. Salamat din sa tip. Enjoy your meal, Ma'am Ali Rose. Thank you. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Monty na lang ho. Thank you ulit, Monty. Papadudot aaminin kong nalibang akong kausap si Monty at hindi namin namalayan ang oras. Para kasi ako nagkaroon ng kaibigan sa katauhan niya. Bagay na hindi ko na naranasan simula nang magkaanak kami ni Byron. Sa anak namin at sa pagiging housewife na kasi umikot ang mundo ko simula nang magpakasal kaming dalawa. Hindi rin marami ang mga kaibigan ko, 2 o 3 lang yata mula sa dati kong trabaho at pare-pareho na rin naman kaming may sariling pamilya. Paminsan-minsan ay nagkakausap kami sa messenger at nagpaplanong lumabas pero hindi naman natutuloy dahil sa kung ano-anong mga kadahilanan. Hanggang sa lumipas na lamang ang mga panahon at makakalimutan namin yon. Kaya nga thankful ako dahil na-distress talaga ako sa maiksi naming kwentuhan ni Monty. First time ko rin kasi na maka-encounter ng madaldal na delivery rider. Hindi naman ako natakot o nailang sa kanya kasi mabait naman siya at magalang. Kaya nga papadudot na padalas ang pag-order ko sa restaurant nila. At lagi kong hinihiling na sana'y si Monty ang mag-deliver para naman makita ko siya. At makapagkwentuhan muli kaming dalawa kahit sa maiksing sandali lang. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, 1 buwan pa lang halos nakakaalis ang mister ko pabalik sa Japan nang makilala ko nga itong si Monty. Tapos nagsimula na rin kami mag-usap sa text message. Nanguna siyang magpadala ng mensahe sa akin ng pangungumusta. Nireplyan ko naman siya kaagad
kasi ang nasa isip ko ay baka gusto lamang niyang makipagkaibigan. Saka napapasaya naman ako ng pag-uusap namin, lalo na kapag naiinis ako kay Byron. Naisip ko na ayos na rin yon kesa naman malagas lang at maubos ang buhok ko sa pagka-stress. Kaya lang sa pag-uusap namin yon ay nauwi sa espesyal na pagkakaibigan na walang label, Papa Dudut. Na mga panahong yon, may kinakasama na rin naman siya pero wala pa silang anak. Bukod doon ay hindi raw maayos ang relasyon nila at katulad namin ni Byron ay madalas din silang nag-aaway. Gusto raw kasi ng kinakasama niya na siya ang masunod sa pamamahay nila. Kaya nga dinadamayan ko noon si Monty sa tuwing may hindi sila pinagkakasunduan ng live-in partner niya. Monty, sagutin mo na yung tawag ko. Nasaan ka ba kasi? Hello? Sa wakas, sinagot mo rin. Sino ka ba? Anong sino ako? Si Ali Rose to. Ay, napatawag ka. At bakit ganyan ang tono mo sa akin? Anong gusto mo? Maglambing-lambingan ako sa'yo. Nandito kinakasama ko. Saka bakit ka ba tumawag? Buti na lang ako yung nakasagot, kundi yari tayong dalawa. May sasabihin kasi ako sa'yo, Monty. Ano ba yun? Mahalaga ba yun? Oo. Ano nga? Sabihin mo na para matapos na tong usapan natin. Mauhuli pa ako ng kinakasama ko eh. Buntis ako. Nabuntis mo ko. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Kasi dinatnan pa ako last month. Nako, naloko na. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Natatakot ako na baka hiwalayin ako ng mister ko pag nalaman niya. Hindi ko rin alam yung gagawin natin. Hindi pa ako handang maging tatay. Kaya nga di ko pa binubuntis kinakasama ko eh. Kaya pababayaan mo ko ngayon? Baka nakakalimutan mo, dalawa tayong bumuo sa batang to. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Nalilito pa kasi ako. Di ko pa ma-absorb yung mga sinasabi mo. Hindi naman natin mahal ang isa't isa, di ba? Oo, hindi nga. Bakit? Kung ganun, tapusin na natin ang ugnayan natin. Huwag ka na magpapakita sa akin. Huwag mo na rin akong ite-text o tatawagan. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko lang malaman ng asawa ko yung kalokohan natin, kaya please lang, tapusin na natin. Paano yung bata sa tiyan mo? Paano yung anak ko? Hindi ka pa naman handang maging tatay, di ba? Oo. Kaya hindi ikaw ang kikilalaning tatay ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Si Byron ang kikilalaning tatay ng anak ko kasi siya naman ang asawa ko. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Hindi ka ba sasabit? Ako nang bahala. Basta sundin mo na lang yung sinabi ko. Huwag ka na magpapakita sa amin ng anak ko. Ay, ewan ko sa'yo. Anong ewan mo sa akin? Mangako ka, Monty. Mangako ka na hindi mo na kami guguluhin ng anak mo kasi ayaw mo naman talaga sa kanya, di ba? Hindi naman sa ayaw ko. Hindi pa lang ako handang maging tatay. Ganon na rin yun. Ibang klase ka rin, no? Kung makapagsalita ka, parang tuta lang pinag-uusapan natin dito ah. Bakit kasi hindi ka nalang magpasalamat sa akin na binigyan kita ng pabor? Ako na nga yung magbubuntis. Ako yung manganganak at magpapalaki sa bata. Ako na nga ang bahala. Basta para sa akin, may karapatan pa rin ako sa batang yan. Kasi dugot laman ko pa rin siya. Kalimutan mo na yung karapatang yon dahil hindi naman natin mahal ang isa't isa. Natukso lang ako kasi ikaw yung nandyan. Pero na-realize ko na ayaw ko pala kami maghiwalay. Ay, ewan ko ba naman sa inyong mga babae? Tapos sa amin kayong mga lalaki may ganang magalit kasi nambababae kami. Kayo rin naman, marunong mga liwa. Pareho lang naman tayo ng aliwa ah. Kasi may kasalanan ka rin sa kinakasama mo. Kaya kung ayaw mo malaman niya, ilibing na lang natin sa hukay tong sikreto nating to. Pagkakaintindihan ba tayo? Bahala ka na nga. Mangako ka muna, Monty. Bakit kasi ang dami mo pang arte? Sige no, gusto ko lang na may panghawakan. O sige na, sige. Nangangako ako na hindi ko na kayo guguluhin ng magiging anak natin.
Papadudot, una sa lahat ay nainis ako na hindi pala nakasave sa phone ni Monty ang number ko. Kaya pang estranghero ang bungad niya sa akin nang sagutin niya ang tawag ko. Sa bagay, naiintindihan ko naman na mas mabuting hindi niya isave ang number ko sa phone niya para iwas huli sa ka-live-in niya. Matapos nga ang pag-uusap namin, desidido akong hindi ipakargo kay Monty ang anak niya dahil ayokong masira ang kasal namin ni Byron. Doon pa lang ay nag-sink in sa akin ang bigat ng kasalanang nagawa ko sa mister ko at sa kasal namin nang pumatol ako sa tukso. At mas malala pa ay nagbunga yon ng bata. Buti na lamang at nakumbinsi ko si Monty na ayoko siyang kilalaning ama ng anak namin at tapusin na namin ang aming komunikasyon. Nangako kami sa isa't isa na itatago namin ang sikretong nagkaanak kami hanggang hukay. Kakalimutan na lang namin na minsang naglaro kami ng apoy. Pagkatapos, ang sumunod kong ginawa ay sinabi ko kay Byron na buntis ako. Hindi naman siya mahirap paniwalain dahil bago siya umalis ay maraming beses na may nangyari sa amin. Dinagdagan ko na lang ng ibang kwento tulad ng huli ko na nang nalaman kasi hindi ako dinatnan noong 1 buwan. Kaya nga tuwang-tuwa ang asawa ko nang malaman niyang magkaka-baby ulit kami. Simula nang sinabi ko yon sa kanya ay bumalik na ulit yung pagiging maalaga niya sa akin. Lagi akong kinukumusta ni Byron at ang pagbubuntis ko. Tapos ay nangako siya sa akin na sa pag-uwi niya, plano niyang magnegosyo na lamang kami rito sa Pilipinas para makasama na niya kami ng mga bata. Mabilis na nagdaan ang 2 taon, malaki na ang anak namin ni Monty na ang kinilalang tatay ay si Byron. Good morning, sweetheart. Good morning din, sweetheart. Bakit nagising ka na? Naramdaman ko kasi na wala ka na sa tabi ko. Akala ko kung saan ka na pumunta. Maaga pa. Madilim pa nga sa labas. Hindi lang kasi ako makatulog. Bakit? May problema ka ba? Teka, tabihan nga kita dyan sa sofa tapos kwento mo sa akin yung problema mo. Wala naman akong problema. In fact, masayang-masaya ako kasi sa wakas hindi ka na aalis. Hindi mo na kami iiwan ng mga bata. Marami akong na-realize nung nasa Japan ako. Tulad ng? Na nakakapagod magtrabaho tapos wala akong pamilyang mauuwian kasi nasa malayo ako. Inspirado naman ako sa araw-araw pero iba pa rin pala kapag kasama, nayayakap at nahahalikan ko kayo ng mga bata. Simula nang dumating yung bunso natin, naisip ko na talaga na hindi na ako babalik sa Japan kasi ayoko namang pati siya lumaking malayo ang loob sa akin, katulad ng kuya niya. Kaya nga salamat kasi nakinig ka na sa akin. Oo, akala ko kasi hindi maganda yung idea mo nung una at nakafocus lang ako sa pagtatrabaho para kumita ng pera. Pero natutuhan ko na mas mahalaga pa rin ang pamilya. At kayo ang pamilya ko ng mga bata, sweetheart. Mahalaga ka rin sa amin. Alam ko kung gaano ka karesponsabling tatay sa mga anak natin at anak sa nanay mo. Ikaw rin yung paboritong tito ng mga pamangkin mo at karamihan sa mga kamag-anak mo itinutulungan mo. Oo, pero noon yun. Kasi panahon na naman para tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Tutulungan ko pa rin naman sila pero sa abot na lang din ang makakaya ko. Totoo naman, hindi mo kailangang suluhin ang lahat, lalo na kung may kakayanan na sila. Oo, at naiintindihan naman nila yon kaya ayos naman kami. Mabuti kung ganun. Basta ang focus at ang priority ko sa ngayon ay ang pamilya natin. Palalaguin ko yung negosyo natin para makapag-ipon tayo ng pera para sa kinabukasan ng mga bata. Hindi mo naman kailangang suluhin yung pagtatrabaho, sweetheart. Nandito ako, tutulungan kita. Pwede akong pumunta o tumaos sa tindahan natin. Hindi na. Nakakapagod kaya yun. Tsaka gusto ko focus ka lang sa mga anak natin. Kami na ang bahala dun sa tindahan. Sige, pero plano ko sana magtinda-tinda rin ng pagkain online. Talaga? Ano namang pagkain ang ititinda mo? Mga pastries, mga cake. Pero matagal pa naman yun kasi gusto ko munang matuto pa. Para naman hindi ako mapahiya sa mga magiging customer ko. Kung gano'n mag-enroll ka sa baking class para mas matuto ka pa. Yun nga rin ang plano ko.
At susuportahan kita kasi alam ko may potensyal ka. Talaga? Oo naman. Ang sarap mo na nga magluto. For sure, mas magiging masarap ang mga produkto na ibibake mo. Salamat, excited na ako. Para ako nabuhayin ng dugo. Maghahanap na ako ng short-term course sa baking na pwede kong kunin. Yung maluwag lang din sa schedule para hindi ko mapabayaan yung mga anak natin. Sige, pero mamaya na yan. Maaga pa. Mabuti pa bumalik muna tayo sa pagtulog. Sa bagay, parang inantok na nga ako. Pero sigurado ka bang wala kang problema? Wala, ayos lang ako. O paano? Tara na sa higaan? Sige, tara. Ay, sandali, sweetheart. May sasabihin pala ako. Ano yun? Kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Mahal na mahal ka rin namin. Pero kung makapagsalita ka parang may mangyayari ah. Wala naman. Emosyonal lang ako kasi buo na uli ang pamilya natin. Sama-sama na uli tayo. At pangako ko sa inyo na hindi ko na kayo iiwanan pa para magtrabaho sa malayo. Papadudot ang totoo, gabi-gabi akong kinakain ng konsensya ko dahil sa pagsisinungaling ko sa asawa ko. Pero wala naman akong lakas ng loob na aminin sa kanya ang katotohanan dahil sigurado masisira ang pamilya namin. Kaya nga pinilit kong kalimutan ang pagtataksil ko sa kanya. Pero may mga pagkakataon na nahihirapan ako lalo na kapag nakikita kong sobrang close ni Byron sa anak namin ni Monty. Mahal na mahal niya ang bata na parabang sa kanya talaga ito nanggaling. At imbes na matuwa, nasasaktan ako kasi pareho kong niloloko ang mag-ama ko. Pero ang totoo, may isa pa talaga akong dilema. Kaya ako napasulat sa programa ninyo. Neto kasing nakaraang buwan ay nagulat ako nang i-chat ako ni Monty sa Messenger at kinukulit na gusto niya raw makita ang anak namin. Nung una ay nagalit ako sa kanya kasi nangako siya sa akin na hindi na niya kami guguluhin pa. Pero nakonsensya naman ako noong sabihin niyang may malubha siyang sakit at baka hindi na raw siya magtagal sa mundo. Kaya gusto niya raw sanang makita ang anak namin kahit man lamang sa picture. Hindi ko na idedetalye ang nangyari sa kanya pero nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang kagustuhan niya. Ayoko kasi talagang makita o makilala niya ang anak namin pero naaawa naman ako sa kanya. Ano kaya ang pwede kong gawin? Sana po ay mapayuhan ninyo ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ali Rose. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na avid listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Vivian. 31 years old at taga San Juan. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong subscribers online. Libangan ko na talagang makinig ng mga life and love stories ninyo dahil bukod sa nakaka-relate ako rito, ay meron din akong natututuhang aral. Kaya naman naisip ko na magbahagi rin ng sarili kong istorya na kabubulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay. Bukod sa akin ay nakikinig din pala sa programa ninyo ang Mama Judy ko. Nasa bahay lang naman kasi siya at ang pinagkakabalahan lang niya ay ang mga pa-order niyang pastries tulad ng cakes, cupcakes at iba pang mga tinapay. Pero wala naman siyang physical store. Habi lang niya talagang mag-bake hanggang sa naisipan naming magbenta dahil masarap naman talaga. At dahil nga sa sipag at tiyaga, samahan pa ng dedikasyon, naging kilala ang mga paninda ni Mama kaya dumami rin ang mga suki niya. Mahal na mahal ko ang mama ko. Siya lang kasi ang nagpalaki sa akin at bilang single parent ay saludo ako sa katatagan at determinasyon niya, Papa Dudut. Sakto na ba to? Ilan nga ba order ni Kumare? Hi, Ma! Oh, nandiyan ka na pala, nak. Late ka yata nakauwi. Opo.
As usual, heavy traffic. Weekend na kasi. Pero buti na lang walang pasok bukas. Makakapagpahinga ako from corporate work. Oo nga. Kumain ka na. Nagluto ko ng paborito mong adobo. Wow! The best ka talaga. Pero mamaya na ako kakain. Gusto ko munang ilapat sa sofa tong likod ko. Ay, grabe, ang sarap. Kung makareact naman to, akala mo matanda na. Sobrang sakit pa ng likod mo? Bata-bata mo pa. Pag naranasan nyo mag-commute, hindi nyo na masasabing bata pa ako. Kasi naman, bago ako nakasakay ng UV kanina, pumila muna ako ng pagkahaba-haba. Ilang oras din akong tumayo, kaya pati binti ko nangangalay na. Gusto mo bang pahiran ko ng eucalyptus oil yung binti mo? Naku, ako na po. Mukhang di na nga kayo magkanda ugaga dyan sa mga pa-order nyo eh. Ang dami ah. Ah, ito ba? Oo, para raw sa dibo ng anak ng kumari ko. Kaya nga po, ako na lang magpapahaplas. Pero mamaya na kasi hindi pa ako nakakahubad ng pantalon, oh. So hassle. Ay nako, puro ka talaga mamaya. Sabi niyo nga sa akin, ang buong pangalan ko ay Vivian Mamaya. Tanda ko pa yon kahit matagal niyo nang sinabi sa akin. Buti naman kasi wala ka ng bukang bibig kundi mamaya. Lalim nun ah. May problema po ba? Wala naman. Huhulaan ko. Tungkol ba dyan sa mga pa-order mo? Hindi, walang kinalaman to ron. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Ang totoo na stress ako doon sa tatay mo. Bakit po? Sabi na sasamahan daw ako sa pagde-deliver ng mga order sa akin. Pero biglang hindi matutuloy kasi pinapasama daw siya ng asawa niya sa kung saan. Ewan! Hayaan nyo na lang po si Papa. Lagi naman niya kayong pinapaasa eh. Magsasabi na sasamahan kayo tapos hindi matutuloy kasi biglang may lakad sila ng asawa niya. Naisip ko lang naman na sayang kasi makakatipid din ako sa pamasahe. Tsaka siya naman may sabi na kaysa ibayad ko raw sa iba, ihahatid na lang niya ako. Total, invited din naman ako dun sa birthday party. Hanggang ngayon ba naman nagpapapaniwala pa rin kayo sa mga sinasabi ni Papa? Mukha naman siyang seryoso. Mukha lang pero hindi talaga. Parang di nyo kilala si Papa, nuknukan ng sinungaling at paasa. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa papa mo, nak. At bakit hindi? Kasi tatay mo pa rin siya. Basta ako, hindi na naniniwala sa kanya, Ma. Lagi na lang napapako yung mga pangako niya eh. Pinapaasa niya lang tayo kaya nadala na ako. Tsaka, kaya naman natin yan kahit wala siya. Tutulungan ko kayo. Ako na rin mamamasahe para hindi nyo naalalahanin. Huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Mapapagastos ka pa. Wala pong kaso sa akin yun. Tsaka, pwede po bang tigilan nyo na yung pakikipag-usap nyo kay Papa? I mean, baka kasi malaman na naman ng asawa niya na may communication kayo tapos sumugod na naman yung dito at manggulo. Ayoko na pong maulit na pumunta siya rito tapos pinagsalitaan tayo na masama't masakit. Hindi ko lang kasi mapigilang kausapin ng papa mo. May mga araw kasi na namimiss ko talaga siya. Hindi pa po ba ako sapat? Ano bang sinasabi mo? Siyempre sapat ka na. Yun naman po pala eh. Kaya sana tama na. Tigilan nyo ng paghahabol kay Papa kasi kahit anong gawin natin, hindi niya tayo magiging priority. Kaya nga ako, hindi ko na siya masyadong iniisip eh. Para hindi na rin ako nasasaktan. Sinanay ko na lang sarili ko na wala akong tatay. Sana po ganun din gawin nyo. Mag-move on na kayo sa kanya kasi sino lang ba tayo sa buhay niya? Alam mo, tama ka. Dapat talaga matagal ko nang pinutol ang communication namin eh. At hindi na ako pumayag na kausapin niya. Tama ka, nak. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin. Walang anuman po. Basta, kaya natin at masaya tayo kahit tayo lang dalawa. Papadudot mabait at mapagmahal ang mama ko. Pero aminado siyang naging mapusok noong kabataan niya, kaya siya naging kabit o kirida. Hindi ako proud na ganon ang mama ko pero habang tumatanda ako ay na-realize ko na biktima lang din siya ng sitwasyon. At lahat yon ay sinisisi ko sa tatay ko. Aminado naman si mama na medyo utu-utu siya pagdating sa pag-ibig lalo na kung kusa yung binigay sa kanya ng isang tao. Bagay na hindi niya naranasan noon sa strikto at masungit niyang mga magulang. Kaya nga nung dumating ang papa ko sa buhay niya,
Akala niya ay magkakaroon na raw ng happy ending yung love story nila. Hanggang sa nalaman niyang pamilyado na tong tao at sakto nung mga panahong yon ay pinagbubuntis na niya ako. Simula nung nalaman ng asawa ni Papa na nag-i-exist si Mama ay walang araw na hindi nito ginulo ang buhay ng nanay ko. At mas lalo lang itong nagngit-ngit sa galit noong nalaman niyang nagdadalang tao ito. Inaway niya si Mama, iniinsulto at pinagsasalitaan ng masama katulad ng mababang uri raw na klase ng babae. Walang class, cheap at pumapatol sa may asawa. Pasalamat na lang ako sa tatay ko kasi hindi niya kami inabandona. Binigyan niya kami ng apartment na tinitirhan namin hanggang ngayon habang siya ang nagbabayad ng renta. Pero hindi siya nakatira sa apartment kasama namin dahil hindi naman niya kami totoong pamilya. Doon na nga nagsimula ang pagtatampo ko sa tatay ko. Tapos nadagdagan lang yon nung sinabi sa akin ni Mama yung totoo naming estado sa buhay niya. Fast forward. Lumaki akong walang father figure kaya aaminin kong naging sabik ako sa pagmamahal ng isang ama. Nagkaroon ako ng daddy issues na masasabi kong naman ako sa mama ko. Nag-enjoy akong makarinig ng validation mula sa mga professor kong lalaki noong college ako. Pero at the same time ay ilag din ako sa kanila. Ewan ko, Papa Dudut, pero meron akong thinking na manloloko lahat ng lalaki. Kaya nga NBSB ako. Nagbago na lamang lahat noong makilala ko si Tommy. Supervisor namin sa pinagtatrabaho kong private company bilang admin staff, Papa Dudut. Wow! Hindi ko akalain na masarap ang mga pagkain nyo rito sa kantin ha. Doon kasi sa dati kong trabaho, matabang at kulang sa timpla. Nako sir, yun din talaga unang komento ko nung first time ko rito. Kaya nga dito na ako laging nanananghalian. Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang, Vivian. Po? Pwede ba yun? Oo, Pero baka may makarinig kung hindi ko kayo tatawaging sir tapos may masabi na kung ano. kung may sasabihin man sila, kasalanan na nila yon kasi malisyoso at malisyosa sila. Ang akin lang naman gusto kong maramdaman mo na okay tayo. Kumbaga, hindi lang tayo magkatrabaho, magkaibigan na rin. Tama po ba yung narinig ko? Gusto niyo ako maging kaibigan? Oo naman, bakit hindi? Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan na mas mataas sa akin yung posisyon. Madalas kasi yung mga supervisor at manager lang nagiging close sa isa't isa. Ganun ba? Pero wala naman sigurong batas na nagbabawal maging close ang supervisor at subordinate niya, di ba? Wala naman po. Kaya nga. Kaya bakit hindi tayo maging close? Sa bagay. Naninibago ka lang kasi balita ako. Masungit daw yung pinalitan kong dati yung bisor. Tapos hindi pa sumasama sa mga labas nyo tuwing may okasyon. Ay opo. Gusto nun mapag-isa lagi tapos mas close siya sa mga matataas. Lagi rin kaming sinusungitan kaya hindi po kami komportable sa kanya pag nandyan siya. Kaso patay na po siya. Kaya wag na natin masyadong pag-usapan para respeto na rin. Sige, anong gusto mong pag-usapan natin? Po? Naku, ano nga ba? Wala akong maisip na topic eh. May boyfriend ka na ba? Wala pa po. Pero nagkaroon ka na. Hindi pa rin. NBSB po ako. Ano yung NBSB? No boyfriend since birth. May nanligaw naman sa akin pero hindi ko sinasagot. Mas focus kasi ako nun sa pag-aaral ko. Pero nakagraduate ka na at working ngayon. Bakit wala ka pa ring boyfriend? Wala pa kasi ako nagugustuhan. Siguro may pagkapihikan ka. Siguro nga po pero di naman masama yun, 'di ba? Hindi naman. Importante nga na kilalanin mo yung manliligaw mo. Para wala kang pagsisihan sa dulo sakaling meron pala siyang tinatagong sikreto. Sikreto kagaya ng ano po? Na may iba pala siya. Nako, parang tatay ko lang yan. Talaga? May ibang babae ang tatay mo? Meron po pero nanay ko po yung ibang babae. Kasi kasal na yung papa ko sa asawa niya nung nagkakilala sila ng mama ko. Tapos ayun, nabuntis niya si mama at pinagrenta kami ng apartment. Pero
Hindi namin siya kasama kasi nga may pamilya talaga siya. Ang lungkot naman nun. For sure hindi alam ng mama mo na kasal na pala yung papa mo. Opo, kaya nga hindi ko rin magawang magalit sa nanay ko dahil lang naging kabit siya. Para sa akin, kasalanan yung lahat ng papa ko. Kaya siguro hirap din ako magtiwala sa mga lalaki kasi iniisip ko lahat pwedeng magloko. Hindi naman lahat. Paano na lang kami mga tunay na good boy, di ba? Talaga? Good boy kayo? Oo naman. Kaya dapat baguhin mo na yung tingin mo sa lahat ng lalaki. Papadudot na una ako ng 2 taon kay Tommy sa company namin. Then, dumating siya at pumalit sa posisyon ng dati naming bisor na namatay dahil sa sakit. Mas matanda sa akin si Tommy ng 10 taon. 35 na siya ng mga panahong yon samantalang ako ay 25 years old. Pero kahit na ganoon ang agwat ng edad namin, masasabi kong nagja-jive kami. In fact, halos lahat ng subordinate niya ay kasundo niya rin. Pero sa aming lahat ako lang talaga yung natatanging kaklose niya. Bukod doon ay magaling makisama si Tommy. Mas magaling pa siya sa pinalitan niyang bisor namin. Kahit na yung pinakapasaway naming empleyado ay nakakasundo niya. Charismatic din kasi siya, gwapo, moreno, matangkad at may dimple sa magkabilang pisngi. Napaka-expressive din ng mga mata ni Tommy. Sa katunayan ay para akong naingkanto kapag tinititigan ko ang mga yon. Tapos ay sasabayan pa niya ng makalaglag panty na mga ngiti. Para akong maiihi sa kilig, papadudot. Ewan ko ba pero simula nang makilala ko si Tommy at naging close kami ay biglang nagbago ang pananaw ko sa mga lalaki. Siguro hindi naman lahat katulad ng tatay kong manloloko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa loob ng 2 taon ko sa trabaho, mabibilang ko lang talaga yung araw na pumasok ako na may ngiti sa labi. Yun bang excited magtrabaho kasi makikita ko na ulit yung crush ko. Oo, crush ko na si Tommy ng mga panahong yon. Alam ko na crush din siya ng BFF kong bading sa kabilang department, pati na rin yung byuda naming manager. At kahit na nga yung lady guard naming titibo-tibo ay naobserbahan kong todo ang ngiti at pa-cute kapag nagka-clock in at clock out si Sir Tommy. Grabe, ang harot-harot at ang sarap kurutin sa singit. Pero tiwala naman ako na mas marami pa rin ang atensyon na nakukuha ko mula kay Tommy. Dati sobrang saya ko na kapag pinupuri niya yung suot kong damit kasi bagay daw sa akin. O di kaya naman ay sinasabihan niya akong blooming kapag naka-makeup ako. Maganda pa rin naman daw ako kahit simpleng pulbos lang pero mas lalong gumaganda kapag nanapatan na ng kolorete ang mukha. Kaya nga kahit na hindi ako mahilig mag-makeup ay inaral ko talaga para sa kanya, papadudot. Lahat ng pagbabago kong yon sa loob lang ng 2 buwan ay hindi nga nakalusot sa mapag-obserba kong nanay, papadudot. Nako, siguro may boyfriend ka na kaya panay makeup mo, ano? Ma, naman. Hindi ba pwedeng dahil feel ko lang kasi maganda pala ako pag naka-makeup? Maganda ka kahit walang makeup. Kaso, mas maganda pala pag meron. Tsaka, baka panahon na rin para matuto ako mag-makeup. Hindi yung pulbos lang at lipstick yung alam kong i-apply sa mukha ko. Okay, pero hindi ako naniniwala na wala kang pinagagandahan. Dumaan din naman ako sa ganyan, nak. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung meron ka na bang boyfriend. Mama mo ko, karapatang ko malaman yun. Kinonsensya mo pa talaga ako. Ano na nga? Meron na ba? Wala pa nga po, pero may nagugustuhan na ako. Talaga? Ako, dalaga na yung anak ko. Dalaga naman po talaga ako. Palagay niyo sa akin. Na-excite lang naman ako kasi akala ko wala ka ng plano mag-asawa. Pero buti naman may nagugustuhan ka na. Opo, pero complicated kasi. Tsaka,
Baka di kayo pumayag. Bakit naman hindi ako papayag? Kasi boss ko siya at katrabaho ko? Wala namang kaso sa akin yun, Nak. Basta single yung boss mo. Single naman po. Ilang taon na ba? Yun po yung isa pang problema kasi mas matanda siya sa akin ng 10 taon eh. 35 na po siya. Sigurado ka bang wala pa siyang asawa? Kasi nasa edad na siya. Wala pa nga po. Wala naman siyang binabanggit eh. Siguraduhin mo lang kasi mahirap pumasok sa gulo na kagaya ng pinasukan ko. Hindi naman po ako siguro aabot sa ganon, ma. Matanong ko lang, bago lang ba siya sa inyo? Kasi ang tagal-tagal mo na dyan sa trabaho mo pero wala ka naman nakukwento na nagugustuhan mo. Kaya inisip ko baka baguhan sa inyo. Ay, opo. Bago lang po. Gaano ka bago? 2 months. Tommy pa pangalan niya, siya yung pumalit sa dati naming bisor na namatay. Ano ka mo? Namatay na yung dati niyong bisor? Opo. Naku, kawawa naman. Parang nakwento mo pa lang na nagkasakit siya tapos wala na pala siya. Nakakagulat nga po. Pero yung Tommy na yan, kumusta naman bilang bago niyong bisor? Mabuti po kasi mabait siya at kasundo namin. Tapos kahit 35 na siya, mukha pa rin siya nasa 20s. Mas baby face pa siya sa akin, ma. Talaga? May picture ka ba niyan? Patingin nga. Sige po, ito nasa phone ko. Wow, oo nga. Hindi halata yung edad niya. Di ba? Ang cool niya manamit, ang pogi niya po, no? Oo, pogi nga. Pero ang tanong ko, gusto ka rin ba niya? Sakit niyo naman magsalita. Sagutin mo na lang yung tanong ko kasi mamaya baka ikaw lang yung may gusto sa kanya. Hindi ko pa po masabi pero close kami. Kaya siguro nagkagusto ako sa kanya. Pero paano kung magka-developan kami? Ayaw niyo po ba sa kanya? Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Ayaw ko lang mapahama ka sakaling may sabit siya. Tama na yung ako na lang yung naging kabit. Wag na ikaw. Papadudot, aaminin kong hindi ko naging priority na alamin kung may asawa o wala si Tommy. Kasi base sa obserbasyon ko ay binata siya. Walang tinitext o chinachat na misis o girlfriend at lagi niyang sinasabi na mag-isa lamang siya sa tinitirhan niyang apartment. Bukod doon ay wala rin naman siyang nababanggit kaya sigurado kung wala siyang sabit. Malinis din ang Facebook account niya kung saan kami friends. Walang kahina-hinala pero dahil sa sinabi ni Mama, bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Moderno na ang panahon. Hindi na dapat basta-basta naloloko ang mga kababaihan. Alam ko na concern lamang si Mama sa kapakanan ko dahil ayaw niyang matulad ako sa kanya. Nakabit na kung tawagin ang mga legal wife ay cheap, walang class at mababang uri ng mga babae. Hindi naman kasi talaga maganda ang maging isang kabit at makasira ng pamilya. Alam ko kasi yung pakiramdam na simula pagkabata ay tampulan ng tukso ng mga kaklase ko dahil wala kong tatay dahil kabit lang daw ang nanay ko. Kaya nga never akong pumasok sa relasyon kasi natatakot akong magkamali. Pero ewan ko, nang dumating si Tommy sa buhay ko ay para kong ibon na nakawala sa hawla at naging malaya. At gusto ko ang pakiramdam na yon kaya naman tinuloy ko pa rin ang feelings ko sa kanya. Kahit na may agam-agam ako sa dibdib. Hinayaan kong magka-developan kami ni Tommy, Papadudot. Inakit ko siya hanggang sa umamin siya sa akin na nagugustuhan na niya ako. Siyempre sinunggabang ko na yung pagkakataon na agad ding umamin sa kanya. Naging kami pero nakiusap siya sa akin na itago muna namin ang aming relasyon. Lalo na at pinagbabawal yon sa opisina namin. Kaya lang pagkalipas lamang ng 2 linggo ay may nalaman ako na labis na nagpaguho ng aking mundo. Kasal na pala si Tommy at nakabakasyon lang sa ibang bansa ang asawa niya. Nalaman ko yon nang makita ko ang wedding picture nila sa drawer niya nang minsan niya akong sinama sa apartment niya, Papadudot.
Tommy, sino tong babaeng to? Sino ba yan? Ito. Oh, Magpapaliwanag ako, Vivian. magpaliwanag ka talaga bago ko umalis dito sa apartment mo. At saan ka pupunta? Uuwi sa bahay namin, bakit? Palagay mo sa akin, batang musmus na hindi marunong umuwi mag-isa? Pero gabi na oh. Tsaka baka umulan, mapano ka pa? Wala akong pakialam. Kaya bago ko gawin yun, magpaliwanag ka na. Sino tong babae kasama mo sa picture na to? Asawa mo? Oo. Walang niya ka. Kasal ka na pala. Sorry, okay? Hindi ko nasabi kasi... Kasi bakit mo ba naman sasabihin, di ba? Eh di pag nalaman ko, syempre lalayuan kita. At ayokong layuan mo ko kaya hindi ko na sinabi. Ginawa mo kong kabit, Tommy. Wala kang konsensya. Hindi na rin naman kami okay ng misis ko eh. In fact, wala siya ngayon sa apartment ko kasi mas inuna niya pang puntahan yung peste niyang business trip. Kaya naman pala. Wala palang pusa kaya malikot ang daga. Wag mo naman sabihin yan oh. At bakit hindi ko sasabihin? Kapal ng mukha mo. Akala mo hindi masakit yung ginawa mo. Hindi ko naman sinasadya. Pero wag mo sanang isipin na hindi totoo yung mga pinakita at pinaramdam ko sa'yo. Mahal kita, Vivian. Pero kasal ka nga. Nasa business trip lang yung misis mo, hindi pa kayo hiwalay. Alam mo, mahal din naman kita eh. Pero hindi ko pinangarap na maging kabit. Alis na ako. Ayoko magstay sa lugar na to kasama yung sinungaling na katulad mo. Please, wag kang umalis. Wag mo akong iwanang mag-isa dito. At bakit hindi? Ayusin natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi na natin maaayos to kasi nung una pa lang, hindi ka na nagsabi ng totoo. Nakakatawang isipin na panaysabi ka pa sa akin na iba ka sa lahat, na good boy ka pero hindi naman pala. Kapag naaalala ko yun, mas lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa'yo eh. Nagawa ko lang naman yon kasi hindi ko na kayang pigilan yung feelings ko sa'yo eh. Ewan ko pero na-realize ko malaking pagkakamali talaga na pumayag ako magpakasal sa asawa ko kahit hindi ko naman siya mahal. Tuloy nung dumating ka, tsaka naman naging komplikado ang lahat. Kapal na mukha mo, no? Sinisi mo pa talaga ako? Hindi kita sinisisi. Hindi raw, pero rinig na rinig ko kaya. Alam mo, kasalanan mo yan. Ikaw lang naman na nagloko, dinamay mo pa ako. Wala akong kamalay-malay na kasal ka na pala. Tapos wala rin alam yung misis mo na iniiputan mo na siya sa ulo. I'm sorry, Vivian. Patawarin mo na ako kasi nagsinungaling ako. Hindi ko na alam kung paano ka patatawarin. Pero isa lang malinaw sa akin ngayon. Hindi kita pwedeng pagkatiwalaan. Ano malay ko? Marami ka pang hindi sinasabi sa akin. Wala na. Yun lang tungkol sa misis ko. Wow! Akala mo yata maliit na bagay yung tungkol sa misis mo, no? Vivian naman. Papadudot 1 year na palang kasal si Tommy pero dahil busy ang misis niya sa mga business trip nito ay unti-unti na raw nawawala yung pagmamahal niya rito. At lahat ng yon ay napunta na raw sa akin. Kaya naman ayaw niyang pumayag na maghiwalay kami. Mahal ko na rin naman siya noon at masakit talaga sa akin na tapusin ang aming relasyon. Pero ayokong maging isang kabit. Mali ang maging kabit at kahit kailan ay hindi yun magiging tama kahit na sabihin mong nagmamahalan pa kayo ng taong gustong gusto mo. Pero matigas ang ulo ni Tommy. Hindi niya tinanggap ang pakikipaghiwalay ko. Mas naging mapilit pa siya sa akin. Buti na lamang at profesional pa rin siyang kumilos sa trabaho kaya hindi halata na may something sa aming dalawa. Pero pansin na rin ng mga kasamahan ko sa trabaho na iniiwasan ko siya. Minsan ayoko na talagang pumasok sa opisina kasi makikita ko na naman siya. Nakakatawa na dati-rati inspired at excited po ako na makita ko siya pero matapos kong malaman ang lahat ay parang gusto ko na lamang mag-awol at hindi na magpakita pa sa pinagtatrabahuhan naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil makulit at mapilit si Tommy ay pinagbigyan ko siya na makipagkita sa kanya noong nagsabi siya na gusto niya akong makausap. Sakto weekend kaya nagpunta kami sa isang restaurant sa Tagaytay. Nag-lunch at nag-usap. Sinabi na naman niya na wala siyang masamang intensyon sa akin
at handa siyang itama anuman ang pagkakamali niya sa aming relasyon. Doon na siya nangako na makikipaghiwalay sa asawa niya sa lalong madaling panahon. Naramdaman ko naman yung senseridad niya sa bawat salitang binitawan niya, Papa Dudut. Sa katunayan ay naging masaya ako sa pag-uusap namin yon habang kumakain. Hindi ko na lamang namalayan na hinahawakan niya yung kamay ko sa kalagitnaan ng pag-uusap namin. At hinayaan ko lang yon dahil masarap sa pakiramdam. Inihatid naman ako ni Tommy sa bahay namin kasi inabot na kami ng gabi. Alalang-alala si Mama at akala niya ay napano na raw ako. Hindi kasi ako nakapagsabi sa kanya kung saan ako pumunta. Nagsinungaling na lamang ako na may nilakad. Butit hindi na masyado nagtanong pa ang nanay ko. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Tommy pero habang tumatagal, imbes na maging masaya ay unti-unti akong kinakain ng konsensya. May sakit ka ba? Wala naman po. Bakit po? Kasi hindi na kita nakikita nagme-makeup katulad dati. Manaman eh. Seryoso nga. Tsaka napansin ko mas madalas ka nang nakasimangot kaysa nakangiti. Sabihin mo may problema ka, no? Wala. Ay, huwag ka magsisinungaling sa akin, nak. Kilala kita, nanay mo ko. Opo, may problema nga po ko. Tungkol ba yan sa inyo ni Tommy? Sandali, kumusta pala kayo? Nanliligaw pa rin ba siya? Hindi na po kasi naging kami na. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Plano ko naman pong sabihin kaya lang Kaya lang ano? hiwalay na po kami. Bakit? Kasi nalaman ko may asawa na siya. Teka sandali, paano mo nalaman? Nakita ko yung wedding picture nila sa apartment niya. Lagi raw umaalis at nasa business trip yung asawa niya kaya nawala na lang siya ng gana sa relasyon nila. 1 taon pa lang sinakasal. Napakawalang hiya ng lalaking yan. Sana noona palang sinabi na niya para nakaiwas ka na. Yun nga, Ma. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako naging maingat. Tapos nagtiwala pa ako at naniwala sa mga sinabi ni Tommy. Ganyan naman yung mga lalaking yan eh. Magagaling magtago ng sikreto. Pero itong Tommy, apaka-amateur. Pero ay mo biglang bumalandra yung wedding picture nila ng asawa niya sa mukha mo. Baka tinuro talaga sa'yo ng anghel mo yon. Kasi gusto kanyang protektahan laban sa lalaking yun, nak. Ewan ko po pero sa ngayon naguguluhan ako. Bakit naman? Akala ko ba hiwalay na kayo? Oo nga po pero nagkausap kami. Nakipag-usap ka sa kanya? Opo, ang kulit niya kasi kaya pinagbigyan ko na. Sigurado ka na nag-usap lang kayo? Opo, nagpunta kami sa Tagaytay nung nakaraang araw. Yung ba yung gabi ka na nakauwi? Opo, Ano naman yung pinag-usapan nyo? humingi siya ng tawad sa akin. Tapos sinabi niya na mahal niya talaga ako. At nangako siya sa akin na hihiwalayan niya yung misis niya. Nako, narinig ko na yung linyahan na yan, nak. Ganyan-ganyan din ang sinabi ng magaling mong ama sa akin noon. O tapos, ano nangyari? Walang hiwalayan na ganap. Ako naman si Gaga, umasa. Nakikipagbalikan po siya at parang gusto ko siyang pagbigyan eh. Pero nakokonsensya ako para sa asawa niya. Saka huwag ka na makikipagbalikan sa tokmol na yan, ha? Dahil baka matulad ka sa akin, nak. Alam mo kung gaano kahirap maging kabit. Dahil kabit ang nanay mo, di ba? At ayokong maranasan mo yun. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko kukontrahin sino mang mahalin mo basta walang sabit. Kaya nga hindi naman ako tumutol dyan sa Tommy na yan. Tapos malalaman kung katulad lang pala siya ng tatay mo. Kaya nga po, nalulungkot lang ako kasi manloloko rin pala siya. Huwag mong ikalungkot yun. Dapat nga matuwa ka pa. Kasi hanggat maaga nalaman mo. Basta nak, mangako ka sa akin na hinding-hindi mo ilalagay ang sarili mo sa pareho kong sitwasyon. Hindi ka magiging kabit. Dahil maraming lalaki na walang sabit dyan ang pwede magmahal sa'yo ng buong buo. Yung wala kang kaagaw at ikaw ang priority.
Opo, tatandaan ko po yung sinabi niyo. Pero pwede po bang payakap muna? Kasi ang sakit-sakit na. Sige, halika. Yayakapin ka ni Mama. Papadudot na iyak na lamang talaga ako sa pag-uusap namin yon ni Mama. Doon ko naalala yung mga payo ko sa kanya noong sabihin kong wag na siyang umasa sa atensyon ng tatay ko. Dahil kaya naman naging punuan ng pagmamahal or kaya naming punuan ng pagmamahal ang isa't isa. Para akong sinampal ng realidad dahil ako mismo ay nakalimot sa mga yon nang hayaan kong mahulog ako sa patibong ng pagmamahal ng isang lalaking may asawa na. Kaya nga thankful ako kay Mama dahil nandyan siya para magpayo sa akin ang dapat at tama kong gawin. Doon ako nag-decide na gusto ko na talagang tapusin ang lahat sa amin ni Tommy. Bagaman hindi naman kami nagkabalikan, ayoko nang palalimin yung namumuo kong feelings sa kanya ng mga panahong yon. At sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako uurong o magbaback out sa desisyon ko. Kaya naman kinausap ko ulit si Tommy at sinabi ko ang desisyon ko, pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi siya pumayag. Umabot pa nga sa punto na naging desperado siya. Nawala ang pagiging profesional niya sa opisina namin kaya nalaman ng lahat na may relasyon kami, Papadudot. Hiyang-hiya ako kasi ayoko talaga nung pinagchichismisan. Tapos kinausap pa kami ng HR manager namin na itigil namin ang relasyon namin dahil alam nilang may asawa na si Tommy. Nanliit talaga ako ng gusto ng araw na yon. Kaya nag-early out ako at umiyak na nagsumbong sa nanay ko pag uwi ng bahay. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay biglang kumatok si Tommy sa pinto namin. Gulat na gulat kami ni Mama dahil hindi ko alam na sinundan niya pala ako pauwi. Nakiusap siya sa amin ni Mama na kausapin namin siya. Kaya pinapasok namin siya sa loob ng bahay. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Hindi pa ba sapat yung kasunduan natin sa office na ititigil na natin kung anong meron sa atin? Pero hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Baliw ka na ba? Baliw na kung baliw pero oo. Anong magagawa ko, mahal na nga kita. Tigilan mo yung pagsasabi mo na mahal mo yung anak ko matapos mo siyang gawing kabit. Hindi niyo po kasi naiintindihan, tita. Anong hindi ko naiintindihan? Sige nga, ipaliwanag mo. Mahal ko nga po yung anak niyo. Tsaka nangako naman ako kay Vivian na hihiwalayin ko yung misis ko kasi ayaw ko na sa kanya. Kung makapagsalita ka, parang nagpapalit ka lang ng damit Nakapagluma na o hindi kaya nagsawa ka na, ayawan mo na? Ganyan ba talaga kayo makasinungaling at manloloko? Para naman kayong baliw, tita eh. Ano sinabi mo? Bakit mo sinabihan ng baliw si Mama? Hirap kasi paintindihin niyang nanay mo. Kung makapang-insulto sa akin at sabihan ako manloloko, akala mo hindi nagpaloko nung naging kabit ng tatay mo. Ang kapal na mukha mong sabihin yan dito sa pamamahay ko mismo! Pasensya na po, okay? Nabigla lang ako. Sinadya mo talaga yon. Hindi nga. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ng ganyan si Mama. Lalo lang tuloy ako naiinis sa'yo. Ikaw, alam mo, ang arte-arte mo. Bakit kasi hindi ka nalang magpasalamat na nagustuhan kita? Nasa wakas, nagka-boyfriend ka na. Di ba sabi mo NBSB ka? O ayan, hindi na. NBSB ako dahil ginusto ko, dahil natatakot ako na baka lahat ng lalaki katulad ng tatay ko. Hindi nga ako nagkamali dahil mas masahol ka pa sa kanya. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit hinahabol mo pa rin ako? Ayoko na nga makipagbalikan sa'yo. Huwag ka nang umasa na babalik sa'yo ang anak ko! Dahil ako na mismo ang kokontra! Kapal na mukha mong sabihin na magpasalamat sa iyo ang anak ko kasi nagustuhan mo siya? Hoy! Para sa kaalaman mo, pinalaki ko na mabuti ang anak ko para hindi maging kabit na katulad ko! Kasi alam ko yung hirap ng pagiging kabit! Alam ko rin na mali! Kaya nga gusto ko yung itama! Tapos bigla ka susulpot sa buhay niya? Para lang gawin siyang kabit? Nasaan ang konsensya mong lalaki ka? Ginusto rin naman ng anak niyo yun. Kaya dapat sisihin niyo rin siya. Anong ginusto?
Hindi ko ginusto maging kabit mo. Kaya nga nung nalaman kong kasal ka na, nakipaghiwalay na ako sa'yo, di ba? Pero makulit ka. Ayaw mo at pinilit mo pa akong kausapin para makipagbalikan. Walang alam ang anak ko! Binilog mo lang yung ulo niya! Hindi ko nakasalanan kung may pagka-utu-utu yung anak mo. Ano sinabi mo? Kapal ang mukha mo! Akala ko ba nagpunta ka rito kasi gusto mo makipag-usap? Pero bakit ngayon bigla mo na lang kaming iniinsulto at dito pa talaga sa pamamahay namin? Oo nga, pero nagbago na isip ko. Ang arte mo kasi. Hindi ko na alam kung paano pa kita makukumbinsi. Sa pinagsasasabi mong yan sa amin ng mama ko, mas nadadagdagan lang yung dahilan para layuan na talaga kita. Yung tipong kahit pagkakaibigan, hindi ko ibibigay sa katulad mo. Umalis ka na sa bahay namin, Tommy! Tigilan mo na rin ang anak ko, kundi ipapabulis kita! Papa Dudut, umalis din si Tommy sa bahay namin at naiwan kaming nanginginig sa galit ni Mama. Ang kapal ng mukha niyang insultuhin ang nanay ko at pagmukhaing mababang uri ng babae. Dahil lang naging kabit nito. Wala siyang alam sa pinagdadaanan namin at hindi niya alam na lumuha ng balde-balde ang nanay ko nang dahil sa tatay ko. Kaya wala siyang karapatan na pagsalitaan ng ganon si Mama. Nang araw na yon ay galit na galit ako kay Tommy at magpahanggang sa ngayon ay kinamumuhian ko siya. Gusto kong gumanti sa kanya, gusto ko siyang isumbong sa asawa niya, pero hindi ko na ginawa dahil pinayuhan ako ni Mama na baka balikan ako ng misis niya. Na mas paniwalaan nito si Tommy dahil certified sinungaling yon at magaling magpaikot. Kaya nga nanahimik na lamang ako. Mabuti na lang kasi at hindi na regular si Tommy sa posisyon niya dahil sa mga reklamo sa kanya ng iba pang mga empleyado tungkol sa pambabastos. Gulat na gulat ako nang malaman ko dahil wala sa tabas na mukha niya nagagawa ng masama. Pero mukhang nagkamali ako kasi may sa demonyo pala ang ugali niya. Malaki ang pagsisisi ko dahil minsan ako naging kabit. Pero pinarealize sa akin ni Mama na araw-araw ay pwede ako magbagong buhay. At isang araw or isa raw na katapangan na pinili kong ituwid ang aking pagkakamali. Sa kasalukuyan ay may boyfriend na ako na walang sabit at mahal na mahal ako. Ang kwento ko ay isang paalala sa mga kababaihan na huwag nating itolerate ang mali at huwag nating hayaan ang sarili natin na mag-settle for less. Huwag tayong maging cheap o chiphanga. Ayon nga sa BFF kong bading. Dahil ang mga kababaihan ay parang isang obrang maestra. Kailangang paghirapan bago nila makuha ang ating puso. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong estasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vivian.